Nananatiling nakadetain sa Bohol ang isang pulis at karelasyon niyang Abu Sayyaf. Patuloy namang tinutugis ang tatlong Abu Sayyaf na posible daw balak tulungan ng mga naaresto. May unang balita live si Victoria Tulad. Victoria. Ivan, mula noong linggo sa Bohol Provincial Police Office dito sa Tagbilaran City, nakadetine nga sina Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang Abu Sayyaf member na di umano ay karelasyon niya. Tikom pa rin ang bibig ng PNP kung kailan ililipat sa Camp Crame sina Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang karelasyon daw niyang si Renier Lodongon na isa umanong miyembro ng Abu Sayyaf. Nakakulong ngayon ang dalawa sa Bohol Provincial Police Office. Naaresto sila noong Sabado ng gabi dahil nilagpasan lang nila ang checkpoint sa bayan ng Clarin. Dinala rin sa Clarin Police Station ang dalawang iba pang kasama ni Nobleza sa sasakyan, ang ina ni Dongon at 13 taong gulang na baing apo nito. Sabi niya doon sa ating mga investigador ay mag-outing. Okay, so siyempre we conducted deeper investigation. At ito nga, lumabas yung mga information kung sino yung driver niya. Ngayon nakita natin na mother siya ni Dongon, mother-in-law ni Marwan, mother-in-law ng mga big time leaders, Abu Sayyaf. And then yung minor ay anak ni Ahmad Santos, ni leader ng Raha Sulaiman Group. Napag-alaman ding isang linggo na pala sa Bohol sina Nobleza, pero hindi pa tinukoy ni Talino kung ano mismo ang kanilang pakay dahil patuloy pa raw ang investigasyon. Ayon sa isang source ng GMA News, itinurn over na sa DSWD ang menor de edad kahapon. Hindi naman tiyak kung nasaan ang ina ni Dongon at kung isasama rin siya sa krame maging ang kanyang apo. Kasama sa iniimbestigahan ang posibilidad na tutulungan ni Nobleza ang tatlong Abu Sayyaf na tinutugis ngayon. Nakatakas sila matapos mapatay ang 4 nilang kasama noong Sabado. Kabilang sa napatayang Abu Sayyaf sub-leader na si Joselito Melioria. Di patukoy ang pagkakakilanlan ng iba. Sa investigasyon, lumabas na 2013 nagsimula ang relasyon ni Nobleza at Dongon nang maatasan si Nobleza na interviewin sa Camp Crame si Dongon na naaresto sa isang raid sa Marawi. May asawang police official si Nobleza pero di malinaw kung hiwalay sila. Isa sa mga sinusuyod na lugar ngayon ang Barangay Bonbon sa bayan ng Clarin. That is a coastal town. So right now we have troops in Bonbon. Kasi meron talagang nakakita. Kalimutan ko yung pangalan. So, ngayon, kinunan na nila ng statement to confirm. There were some report also na nandyan sa pabalik sa Ilihan, which is part of Idabanga. Sigurado dyan ay nasa survival mode sila. No? Kasi aside from nawala na sila ng leader, patay na si Joselito Melioria, 3 baril pa yung nakuha sa kanila. So, base sa information, baka isa na lang o wala nang baril yung 2, 3 hinahabol pa. Ivan, ayon kay Director Talino, tiyak naman daw na mabibigyan ng pabuya ay yung tao na nagturo dito nga sa grupo nila Melioria. Ivan? Victoria, itong si Nobleza na banggit mo doon sa report mo, 2013 pa daw nagsimula yung kanyang relasyon dito sa miyembro ng Abu Sayyaf. Between then and now, wala bang intelligence information? Hindi ba natunugan yung kanyang kaugnayan sa miyembro ng isang bandidong grupo? At dahil nahuli siya sa checkpoint, hindi dahil wanted siya o talagang pinaghahanap siya? Ivan, base dun sa interview natin kahapon kay Director Talino, mukhang wala talaga silang ideya na may ganitong ang background si Superintendent Nobleza dahil nagulat na nga lamang daw sila na meron nga silang ganitong relasyon at nalaman na lamang ito doon sa kanilang investigasyon sa Clarin Police Station dito sa Bohol. Ang sinasabi nga niya ay nasa outing lamang sila pero hindi nga sila naniwala dahil meron pa raw dalang first aid kit yung kanilang grupo na tila very suspicious dahil nga meron mga Abu Sayyaf members dito na sugatan at baka gamitin iyon para matulungan yung mga Abu Sayyaf member na iyon. Ang pagkakaalam daw, Ivan, ng otoridad ay dapat ay nasa training itong si Nobleza sa ngayon. Kaya nagulat din sila at nandito siya sa Bohol dahil dapat ay gagawin yung training na iyon sa Maynila.
Ivan? So Victoria, ano yung mga kakaharaping reklamo ng pulis niyan? Automatic na ba siyang tanggal o bibigyan pa siya ng pagkakataong idepensa ang kanyang sarili? Sa ngayon, Ivan, hinihintay pa rin natin yung abiso nila Director Talino kung ano ba talaga yung isasampang kaso. Pero sa pagkakaalam natin doon sa lumabas na impormasyon kahapon, kabilang yung illegal possession of firearms na isasampalaban sa kanya, yung harboring criminal at yung meron daw about terrorism na baka isampa rin na kaso laban kay Nobleza. Hindi pa natin tiyak kung mabibigyan nga siya ng pagkakataon na depensahan yung kanyang sarili dahil mismong si Pangulong Duterte ay talagang galit daw dito sa kanyang ginawa at gusto nga na siya ay ipakulong at papanagutin. Ivan? Panghuli Victoria, ano ang pangkalahatang sitwasyon sa lalawigan ng Bohol? May mga ongoing operations pa ba at kumusta ang buhay ng mga sibilyan dyan? Dito sa Tagbilaran City, Ivan, talagang very normal yung sitwasyon. Hindi mo aakalain nga na merong mga Abu Sayyaf, members pala na Tanutugis. Kahit pagdating doon sa mga bayan before Clarin, before yung bayan ng Clarin kung nasaan nga yung na-site yung mga Abu Sayyaf members, ay normal naman yung sitwasyon kapag dumaan ka sa kalsada, kaya ay naglakad ka, parang wala namang nangyayari. Pero yun nga lang, habang papalapit ka ng papalapit sa Clarin, ay mapapansin mo na rin yung presence ng pulisya, merong mga checkpoints, at yung mga residente nga ay nasa evacuation center spot. Kapag kinausap mo, ay talagang natatakot. Wala namang nadadamay doon sa mga residente, sa mga sibilyan, at ang pagtitiyak nga ng mga otoridad ay kontrolado naman daw nila iyong sitwasyon. Ivan? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad. Live po yan mula sa Bohol.